Good day everyone! Kamusta po ang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para po sabay-sabay tayong ma-remind na tayo po ay binigyan ni Father God ng banal na Espiritong makapangyarihan. Mababasa po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritong kaduwagan, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Ito po'y sulat ni Pablo para po kay Timothy at para na din po sa ating lahat na tunay na nanampalataya kay Jesus. Sumulat po si Pablo para kay Timothy at in-encourage niya po si Timothy na magpatuloy, manindigan, huwag matakot na magbahagi ng banal na salita ng Panginoon. Ipagpatuloy niya ang kanyang mga gawain na lagi niyang isipin na kasama niya ang Panginoon sa lahat ng kanyang gagawin. Ganon din po sa ating mga buhay ngayon, sa mga tunay na nanampalataya kay Jesus, sa tunay na naniniwala na may Panginoon, ay tayo po ay binigyan ni Father God ng banal na Espiritong makapangyarihan. Hindi po duwag. Huwag po tayong matakot na magsalita ng katotohanan. Alam ko po na ang pinakamasakit ay ang words na magsabi ka ng totoo at manindigan sa katotohanan. Alam ko po na bawat isa sa atin ay naka-experience kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. I share a little bit of my own experience po, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Bilang isang OFW po, hindi po madali sa akin, ang mangibang bansa. Dahil po dito, nag-iisa ka lang at wala kang family. Kaya po, buong puso akong naniniwala at nagtiwala na kasama ko ang Panginoon sa aking paglalakbay sa ibang bansa. At I'm so thankful dahil po, totoo po, nakasama ko ang Panginoon. Siya po yung naging guidance ko, protection ko, provider ko, at siya din yung manggagamot ko kapag may masakit sa aking katawan, kapag nagkasakit ako, siya po yung tinatawag ko, ang Panginoon po. Tapos, I believe na lagi kong kasama ang Panginoon sa lahat ng aking gagawin. Kaya I'm so